Magandang gabi po sa inyo lahat, mga minamahal kong mga tagapakinig ng salita ng Diyos. Sa mga nagmamahal sa Diyos at mga naghahanap sa Diyos, mga may taong may takot sa Diyos, may malinis na hangarin o malinis na puso, na handang lumapit sa Diyos, na humingi ng tawad. Dalangin ko po sa araw na to, Panginoon, patuloy mo hipuin ang puso at isipan ng mga taong makikinig ng iyong banal na salita. Buuin mo kanilang mga puso at isipan. Buksan mo ang kanilang espiritual na pag-iisip. Tulungan mo sila, Panginoon, na maunawaan po nila ang bawat salita na aking bibigkasin. Malayang gumilaw sa banal mo espiritu sa lugar na ito. Salamat po, Ama, sa langit, sa pangalan ni Jesus. Amen. So, ang pag-uusapan po natin ngayon, ang banal na aklat. Ang Biblia ay madali bang unawain? So, ito po ang ating paksa na kung saan ay maraming nais matuto o tumuklas ng kaalaman na ito. Para sa iba, ang Biblia ay parang aklat lamang na madaling maunawaan. Kung ikaw ay nagbabasa ng Biblia, hindi ito tulad ng ordinaryong aklat lamang na madaling unawain. Dito ay binalutan ng hiwaga ng makapangyarihang Diyos na nasa langit, ang may akda o may gawa ng langit at lupa. Tanging ang naghahanap lamang sa Diyos at may mabuting hangarin, mapagpakumbabang puso ang siyang makakaunawa dito, mamagitan ng pakikinig sa salita ng Diyos. Sapagkat binalot nga ito ng hiwaga ng Diyos na hindi basta mauunawaan o maintindihan ng kahit sino, kahit ikaw ay isang henyo o isang scientist, doktor o engineer. Sinabi sa salita ng Diyos na kung hahanapin natin siya ng buong puso, ay matatagpuan natin siya. Paano nga ba ang sinasabi na buong puso? Una, ikaw ay dapat ay may pananalig sa Diyos. Pagtitiwala na siya ay Diyos na makapangyarihan sa lahat. Mayroon kang takot sa Kanya. Siya ang iyong pag-asa. Ituturing mo siyang isang banal na Diyos at mapagmahal at may passion ka dapat. Yung passion ka na na gustong-gusto mong gawin ang kalooban ng Diyos. Yun po ang passion. Pagmamahal mo sa ating Diyos. At sa pamamagitan ng pananalig kay Jesus na sinabi nga sa Roma 10 verse 17 na sa pamamagitan ng pakikinig sa salita ng Diyos ay magkakaroon tayo ng pananampalataya. Sa John 3:16 ay magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. At kung susunod tayo sa aral ni Jesus, John 8 verse 32, ay malalaman natin ang katotohanan. Magkakaroon tayo ng karunungan. Isa pa sa pagtanggap kay Jesus ay magiging anak tayo ng Diyos. Ipagkakaloob sa atin ng Espiritu Santo na kung saan ay magkakaroon na tayo ng pangunawa. Dahil ang Espiritu ng Diyos ay mapapasa atin na. Kaya ang mga nakasaad sa banal na aklat ay madali na nating maunawaan. Sapagkat tutulungan tayo ng Panginoong Hesus at ng Kanyang banal na Espiritu na nasa atin. Lalo na kung mabuti ang ating hangarin na makinig, pag-aralan at isapuso ang salita ng Jesus o salita ng Diyos. At dito natin malalaman kung ano ang kalooban ng ating Diyos na nasa langit. Dito rin tayo babaguhin ng Diyos. Ang dati nating pagkatao na masama o mainggitin, hindi mabuti, ay magiging mabuti. Itutuwid niya tayo. Kung tayo dati ay mainitin ang ulo, unti-unti tayong babaguhin ng Diyos. Magiging maunawain tayo. Kakaroon tayo ng kapayapaan sa ating puso't isipan at mawawala na ang pagiging mainitin ng ating ulo.
Kung dati kang chismosa ay babaguhin ka ng Diyos. Kung dati kang mahilig sa bisyo tulad ng paninigarilyo, matakaw sa alak o mahilig sa sugal, ay babaguhin ka ng ating Diyos. Sa gayon ay mamumuhay ka na ng may kapayapaan, katalinuhan, kabanalan, kabaitan at may pagmamahal sa kapwa, na makikita na sa iyong buhay ang pagiging matuwid at pagiging banal, nakasama palagi natin ang Panginoong Hesus. At dati kang minsan lang manalangin o 2 beses lang manalangin sa umaga at sa gabi lang sa isang araw, ngayon ay madalas ka nang nananalangin na palagi ka nang lumalapit sa Diyos at ang iyong pag-asa ay sa Kanya. Kaya po napakahalaga ang pakikinig sa salita ng Diyos na galing lamang po sa Biblia. Marahil ay nagkaroon na po tayo ng tamang kaalaman. Ito po ay nanggaling lamang sa ating Diyos sapagkat ang salita ng Diyos ay nagtuturo ng katotohanan, nagpapabulaan sa mga maling aral at nag-aakay sa matuwid at sa landas na kabanalan at nalaman na natin ang katotohanan. Maraming salamat po sa gabing ito. Naway pagpalain kayo ng Diyos Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Kayo lahat ng mga may sakit, ipatong nyo ang inyong kamay sa inyong may sakit na parte na inyong katawan. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, kayo ay gagaling in the mighty name of Jesus. Anumang masamang karamdaman ang meron sa inyo ngayon, kayo ay pagagalingin ng Panginoong Jesucristo. Sapagkat sinabi niya sa kanyang salita sa Marcos 16 verse 17, sa pangalan ko magpapalaya sila ng mga demonyo. Di sila humawak man sila ng ahas o uminom ng lason at mapagagaling na mapatungan ng kanilang mga kamay. Yan po ang mga may tanda ng pananampalataya. Kapag ikaw ay nasa Panginoong Hesus, tinanggap mo siya, mamumuhay ka na may kabanalan, pagiging matuwid. Mawawala na ang iyong pagiging mainitan ng ulo, magkakaroon ka ng kapayapaan, kabutihan, kabanalan sa iyong puso. Maraming salamat po sa lahat ng mga nakinig ng salita ng Diyos. Pagpalain po kayo ng Diyos na nasa langit. Sa pangalan ni Jesus, Amen. In Jesus' name.